Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 26, 2021. So ano ba gagawin natin? So araw-araw is padaos-dos po yung ating market. Especially ngayon, nagkaroon pa tayo ng negative magic closing. Nag-close po tayo negative 2.27%. So naghahanap pa rin po ng support yung ating index at parang papunta siya dito sa 6,350 level na naguhit natin sa kanya last time. Ngayon, yung current value niya is 6,372.6. So, wala pa rin pong confidence yung ating mga traders saka investors dito po sa ating market kasi walang masyadong sumasalo. Meron na naman tayong net foreign selling, negative 630 million naman. Ayan. So, sakto sa zona ni President Duterte ngayong araw na to, di ba? And then, over the weekends, marami kasi tayong mga nababasa na negative news. So, syempre, yung Delta variant natin, patuloy pa rin na kumakalat. Meron tayong pa isa-isa na nare-record sa kanya, kaya risk averted po karamihan ng ating investors, plus yung mga baha, di ba, and then yung mga dam nagre-release ng tubig kasi nga hindi po yung tumitigil yung ulan dyan naman sa Pilipinas naman. So hopefully ngayon medyo nag-subside na yung ating market, hindi pa nag-subside sa pagbuhos po niya kasi wala pa rin po tayong nakikita na support level as of this time naman. Kaya guys, risk management tayo. So, wag muna tayong bili ng bili sa kanya kung patuloy na bumabagsak. So, yun naman yung personal opinion natin dito sa ating market. Habang padaos-dos si market, hayaan mo lang siya. And then, pasok ulit tayo sa kanya pag medyo maganda na po ulit yung kanyang galaw. Ayan. So, reviewin na lang natin ano yung mga nangyari sa ating mga stocks. Si ASEN, so bumagsak yung price action. Si dito, ganun din. Apollo, malakas yung bagsak. PHA, ganun. Kasama din siya si BSC, malakas din po yung bagsak, so pa-fill the gap na yata itong si BSC. Si Atlas Mining natin, so marami siyang good news na naglabasan over the weekends with regards sa kanyang income. So medyo maganda yung fundamental niya, pinapasok po siya, so mamaya makita natin yung volume. And then si Merimart, so nasa oversold na rin po yung kanyang price action naman. And then yung PSCI index natin, so ganun din, malapit na rin po ulit sa oversold conditions naman. So, hindi pa nawawala or hindi pa nauubos yung sellers. Kaya ramdam pa natin is mahinang-mahina pa rin po yung ating market. Kaya during this time, so either stop trading ka lang muna, bantayan mo muna yung mga hawak mo, and then tingnan-tingnan natin yung mga risk levels naman natin sa kanya. Okay? So, pag-usapan po natin sila. So, as usual guys, bago tayong patuloy, disclaimer po, ito po yung pinakamahalagang part ng ating review. Sabi nga natin, personal study lang po natin ito sa market. Kaya nga po, huwag kang magbe-base dito kung magbabuy or sell or hold ka po na may stock. So, due diligence po tayo. Aralin po natin yung mga stocks na hawak natin. Kailangan, dapat kasi meron siyang fundamentals, especially kung hawak mo siya during this time para pag nag-reverse po siya, so masasama siya doon sa mga stocks na magre-reverse. Kasi yung hawak natin ng stocks is meron po siyang yun nga, fundamentals na nasa sa kanya naman. So, kagaya ng mga blue chips natin, di ba, pabagsak lahat ngayon. Halos sale na po lahat ng mga blue chips natin. Pero, anyway, makita naman natin yan pag nagbago yung sentiment ng market, nag-shift na ulit sa optimism. Alam mo naman, babalik at babalik din po sila. So, ngayon nga lang, iindahin mo kung hawak mo yung mga stocks na nandito ngayon sa ating market naman. Okay? So, may risk tayo dito sa market. Yun lang naman yung gusto kong sabihin dito sa ating disclaimer. Okay po. So, kung bako lang, dito po sa ating trading channel. So, huwag mong kalimutan mag-subscribe guys dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. At then, sabi ko sa inyo, meron tayong membership dito. So, pwede mong i-check yan kung gusto mo ng guide dito sa ating market. At then, message mo na lang po ako kung nag-join ka sa kanya. Or, pwede rin naman, mag-aral ka na lang dito sa mga binablog natin. Sabi ko nga, daily. Basta meron tayong vacant is meron naman tayong vlog dito po sa ating market naman. Para alam natin kahit paano, kahit pabagsak yung stocks, alam natin kung ano yung nangyari sa kanya. Para at least, alam mo na yung decision na gagawin mo pag nag-reverse na yung kanilang mga direction or kung patuloy pa rin na bumabagsak yung price action. So, meron tayong mga company reviews. So, hindi na napapansin yung ating, yung pa-IPO natin at saka yung, di ba, meron tayong FLI. Si FLI natin is nag-start na po yung kanyang IPO. So hindi rin natin masyadong pansin kasi nga po hindi po maganda yung yung ating market condition. So yung mga sample trades, yung ating mga indicators, so kailangan po natin to, especially during this time pabagsak si market. Dapat alam natin kung kailan tayo papasok sa kanya. Risk management, so eto gamit natin during this time. So isa din sa part ng pagkakaroon ng risk management, yung hindi ka bumibili pag yung market natin is sobrang
fearful naman siya. So, kasama din yan guys kung wala ka dito sa market or nakapag-trim ka na, nakapag-cut ka na. So, kasama po yan sa mga nile-lecture natin dito sa ating fundamentals. Okay? So, yung ating crypto channel, so subscribe ka guys para sa mga updates natin. Mukhang gumaganda si crypto natin. Baka time to review na siya kasi medyo malakas po yung kanyang uptake ngayong araw na to. So, umabot siya ulit. Nasa 38,000 level na siya. So, 32K lang siya last time, di ba? Nung nag-uusap tayo or last week na trading natin sa kanya. So, meron yata siyang catalyst. So, balita ay si Amazon. Mukhang gagamit yata ng cryptocurrency. Kaya umakyat po yung ating mga crypto naman. Ayan. So, mukhang doon din na din nagpuntahan yung ibang traders naman natin sa kanya. And then, follow mo ko guys dito sa aking social media. Dito po sa ating Palabi Trader na Facebook account. So, nagpo-post tayo ng yung mga article natin, yung mga observations po natin dito sa ating market. So, not so good nga kasi nag-drop tayo ng negative 2.27%. And then, sa mga news guys is follow mo ako dito sa aking Twitter account. So, dito din, nagpo-post din tayo. Lahat po is related sa stock market. So, nakapost pa rin yung ating Del Monte pero hindi masyadong pansin. Pero si Del Monte, okay yung galaw niya, di ba? So, hindi siya masyadong bumabagsak. Meron tayong 6,664 new cases. So, parang pataas nga, di ba? So, ng isang araw is more than 6,000 din yung nakita natin sa kanya. So, nandiyan kasi yung threat ng guys, Delta variant. So, tama, wag natin siyang i-relax yung mindset natin kasi itong Delta variant, malakas nga po talaga makahawa kasi yan po yung kumakalat dito sa Malaysia. So, yung daily cases po namin dito, nag-jump na siya. So, nasa halos 18,000 na siya per day. So, grabe yan guys, di ba? Kaya nga pag napag-usapan niyan dito sa ating market sa Pilipinas, nag-aalisan na yung mga investors kasi nga medyo risk averted nga po sila during this time naman. Ayan. So, andito din yung article natin. Mamaya tignan po natin siya, yung sentiment natin sa pag-drop po natin ng negative 2.27%. And then, may mga articles dito, sinasabi nila kung ano yung mga opinions nila, ano yung mga kailangan halimbawa ng ating banking industry. Meron dito kay Meralco, meron siyang good news dito. Yung SONA ni President Duterte, so yung sentiment dito. So, ito yung inaantay yata ng na catalyst ng ating market. Ano yung sasabihin ni President Duterte, yung mga economic policies, yun po yung hinahanap ng ating mga investors naman. Ayan. So, pasalamat lang po guys. Meron tayong maraming na-retweet ngayong araw na to kasi trading day natin. So, medyo marami po tayong nakita ng mga information. So, pasalamat na lang po. And then, follow mo ko guys or kung gusto mo ng training or community ng mga traders, kahit medyo pangit yung market natin. So, nag-guide pa rin tayo ng mga kasama natin dito sa ating stock market. So, nagwa-warning tayo kung time to buy na ba, time to sell, yung mga hawak natin na stock. So, meron tayong ditong mga siniset na rules naman. And then, kung gusto mo is lectures, pwede rin naman. Although this time, parang hindi maganda mag-aral sa kanya kasi nga pabagsak. Pero actually, ito yung tamang time para mag-review po dito sa ating market habang wala tayong masyadong matrade kasi nga pabagsak po lahat is nire-refine po natin yung mga mistakes natin dati para sa susunod na mag-cycle ulit yung market, alam na po natin yung ating gagawin naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo dito sa ating broker na si 2Trade Asia Prime. So, wait mo na lang yung promo. So, mukhang hindi maganda muna ngayon yung yung mga discussions with regards dito sa ating market. Kasi nga nakita mo naman yung ating index is medyo malakas po yung drop niya. So nagkaroon pa nga tayo ng negative magic closing kasi binagsak tayo. So si Holdings, siya pala yung biglang binagsak. Kasama itong si Properties, si Mining bumagsak din. So lahat po ng indices natin, ang pinakagrabing natamaan dito is yung ating finance sector. So mukhang talagang bugbog na bugbog yung ating finance sector. So makita mo dito, kukunti lang yung green, si Emperador lang, Bloom, Robinsons at saka si Pure Gold. Pero si LTG talagang kahit ano ba RSI nitong si LTG natin, negative 9, RSI 19 na lang yata siya. So halos wala nang gustong bumili. Araw-araw is nagbebenta na po yung mga investors. So nag-i-exit lahat para maiwasan yung malakas na drop po ng ating market. Kaya nga pag tinignan mo naman overall picture ng ating market, parang bargain na karamihan po ng ating blue chip. So, yan naman yung opportunity natin, guys. Although ngayon, ang tingin mo sa kanya, parang negative siya, and then ang tingin mo is medyo hopeless ka. Lagyan mo siya ng konting reverse psychology, guys. Kasi pag bumagsak yung stocks natin, opportunity yan
So, babalik din naman yan pag medyo maganda na po yung sentiment ng ating market. Ang kailangan mo lang during this time, kailangan mong pigilan yung sarili mo na bumili habang bumabagsak siya. Wait ka muna ng konti. Pag nag-good sentiment yung market, yun yung time natin na pwedeng ma-recover natin kung meron kang hawak dito sa mga losses dito po sa ating market. So, ganun naman yung pinaka-psychology. Cyclical kasi siya. So, wag ka naman sobrang, di ba, marami tayong nakikita ng mga negative comments ngayon. Wag ka naman sobrang pessimistic na as in, magugunaw na yung market natin. So, sabi natin, cyclical siya. Pag bumalik ulit yung mga good sentiments, babalik din naman po yung ating market naman. So, you have to be patient and then i-refine natin yung mga strategies natin para next time hindi natin danasin yung mga sobrang bagsak po doon sa ating mga hawak na stocks naman. Okay? So, nag-drop tayo, negative 2.27%. Mahina yung ating turnover value, 4.08 billion. And then, very red nga po yung market kasi nga binuhusan ulit tayo ng ating mga foreign investors naman. So, tingin tayo dito sa ating charting. So, yun nga. Papunta na tayo dito sa ginuguhit natin last time, 6,350. Worst case scenario guys, magdo-double bottom tayo dito sa malapit sa 6,200 level pag ayaw pa rin nila yung results po ng SONA ni President Duterte naman natin. Kasi wala nang ibang nabago naman na eh. So, yung economic situation na lang natin or outlook, yung po yung tinitignan ng ating mga investors. So, papunta na tayo sa oversold. So, be ready. Sabi ko nga, be ready tayo pag nag-start na po ulit mag-recover sa market. Babalik at babalik din naman yung sentiment niya eh. Yun nga lang, naghahanap pa siya ng bottom. So, hindi pa natin alam. Yung pinapakita, actually bearish pa. So, it's not yet time para bumili dito sa ating market. Sabi ko nga, kung trading ka, sa mga investors, yun. Time to buy sila kasi sale yung ating mga blue chips as of this time naman. Pero sa ating mga traders, hindi pa maganda kasi hindi pa natin alam kung nasaan po yung bottom ng ating market. Kaya careful lang guys sa pagbili during this time. Ayan. So, marami tayong news, negative news dito sa ating market. Siyempre, weak Asian currencies. Ayan. So, merong article dito si Philstar. So, sabi naman niya, nabasa ko yung pinakabuod niya, parang sinasabi niya, hindi lang naman Philippines yung mahina ngayon. Actually, buong Asia, yung mga currency natin dito sa Asia is nagda-drop po siya. Then meron tayo dito, may may performance dito. So ang pinaka-drop is si Thai baht, Japanese yen, Korean won, Malaysian ringgit, and then pang-lima yata tayo dito sa pinakamababa or malakas yung drop, yung ating Philippine peso naman. Ayan. So, hindi naman tayo yung sobrang yung pinaka-kulelat dito pagdating sa ating Asian currencies. Yun naman yung sinasabi ni Mr. Wilson C. dito sa kanya article naman. And then, ito yung sentiment natin. Guys, ito yung natin website. So, bisitahin mo. Pag meron kang time, Bodega Peak po yung pangalan. So, ito yung naglalagay na rin ako. Imbis na mag-ano ko doon sa Facebook natin, nilalagay ko na siya as article para ma-summarize ko lahat yung nangyari po dito sa ating market. So, halimbawa, ito, nag-drop nga tayo ng negative 2.27%. And then, ang nakikita nga natin is dahil dito sa Delta variant at saka yung expectations po doon sa SONA ni President Duterte, ano ba yung mga susunod na gagawin niya? Kasi last term na niya, or rather last year ng term niya, itong 2021. So next year, magkakaroon na tayo ng election, di ba? So anyway, makita mo, talagang bagsakan yung ating mga blue chips. So basahin mo po yan. And then, tingin tayo dito sa COVID cases. So wala namang, medyo umangat siya. Nasa 6,000 nga yung nakita natin, di ba? So hopefully, hindi na umakyat. Meron siyang nagdo-double bottom din pala, no? Nag-double bottom yung yung COVID cases natin dito last time. So, pero controlled level. So, nasa 6,000 pa rin tayo. Hopefully, hindi na umabot ng 8,000 gaya ng predict po ng ating Okta Research Group. So, tingin tayo dito sa ating finance, US market. So, mukhang pabagsak. Tignan natin yung kanyang market, hindi ko yata nabuksan. Pero pag tumingin ka dito sa indices, makita mo, yung buong Asia po natin is nagda-drop nga po siya. So, naisama ko na dito sa article natin, kung nabasa mo siya kanina. So, nakalagay na dyan, tingnan natin yung yung Asian currencies natin. Europe, dito sa US kagabi, okay sila. Last time na trading nila, pero ngayon mukhang magre-red. Kaya yung ating European market is medyo mapula. And then dito sa Asian market, kita mo naman, ang lakas ng drop. So ano kayo meron dito sa dito sa Hang Seng? Hindi ko pa nabasa guys pero tingnan mo nag-drop sila, laki negative 4.13%. So mantakin mo sa Pilipinas, 'di ba? Pag nag-drop si index ng 2%, may mga stocks, individual stocks, nagde-drop ng more than 10%.
what more pag nag-drop yung index ng negative 4% sa isang araw naman. So mukhang may iniinda dito sa bandang Hong Kong. Shenzhen 2% din, nag-drop din sila ng sobrang lakas naman. Okay? So, and then, ang mga nakangiti ngayon is yung ating mga Cryptonatics. So, medyo maganda po kasi yung galaw niya. Nasa 38,000 level na tayo. So, yung resistance niya doon sa around 36,000, di ba? Dati 30,000 hanggang 35,000 or 36,000 lang yung inakyat. Medyo maganda ngayon. Nagkaroon po siya ng breakout. So, merong good news overall dito kay cryptocurrency. Yung nabasa ko dito sa Investa, hindi ko pa na-double check kung totoo yan guys. Gagamitin daw yata ni Amazon yung cryptocurrency. Kaya magandang good news yan dito sa ating cryptos. So tingnan natin mamaya, hanapin natin yung pinaka-reason naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating overall market condition. So medyo mahina. Hina-hina muna si trading. Sa investors, ito yung time nyo kasi bargain po yung ating mga blue chip na stocks naman natin. Okay? So, pag-usapan natin si ASN. So, medyo matunog na guys itong si ASN natin with regards po sa pagpasok sa kanyang pagiging blue chip. Meron na tayong mga article na lumalabas-labas yan, nababasa-basa natin. Ang pinag-iisipan na lang yata kung sino yung matatanggal. So, based doon sa article na nabasa ko is si DMC or si Bloom. So, tingnan nyo po yung mga hawak nyo kasi baka maapektuhan po siya ng negative sentiment. Pero, nag-drop pa rin itong si ASN. Na-break na niya yung, yung 8 pesos pala natin, no? 8 pesos. Yung closing natin ng isang araw. Na-break niya yung 7.8. Bumalik siya ng konti. Kaya tingnan natin, baka dito pa tayo magkaroon ng support sa 7.5 kasi papunta na rin siya sa oversold condition. So hanggat siguro hindi pa na-announce yung pagiging blue chips niya, baka negative sentiment pa rin itong si ASN. Kaya tignan mo kung meron kang hawak. Last support natin after ng 7.8 is dito sa 7.5 level naman natin. So, siguro hindi muna maganda kasi nga overall sentiment po natin is hindi rin maganda. Pero once mag-subside na yung mga negative news, tingin naman natin, babalik din yung price action po nitong si ASN naman natin. So, tingnan natin yung kanyang performance dito sa ating buyers and sellers. Nag-drop siya for the day, negative 2.38%. So, meron siya. Pero malaki yung malaki net foreign buying. 58 million si Call, Citysec, at saka JP Morgan. Ayan. So, JP Morgan na bumibili. Si Call, BPI, Citysec, yung ating pinaka main seller. Technical wise, mahina din guys kasi pa-downtrend din po yung next na direction nitong si ASN naman natin. So, kung babalik siya, malalaman pa rin natin yan siguro by August na, no? Kasi ang sabi naman is August. Saka lang natin malalaman kung sino yung mga official na blue chips index po natin kasi every year nagkakaroon po yan ng reshuffling naman. Okay? So, yung pinakita natin. Next, si dito. Tingnan mo natin yung performance kasi yung price action di rin maganda. So, nag-loss siya. Malakas. Negative 6.18%. Net foreign. Meron siya net foreign 9 million. Ayan. So, saluhan na yung mga net foreigners or foreigners po natin. Si Call BDO yung main buyer and then Call BDO yung ating pinaka-main seller. So, na-break na po niya yung support na dinodrawing natin. So, grabe yung pinapansin ko yung mga stocks natin parang mas grabe pa siya nung kumpara nung pandemic nung 'di ba February, March kasi ito maabot yung RSI niya sa below RSI 20 naman. So nasa support level currently itong si dito natin. Kaya lang kasi nalampasan yung 6.98 yung close niya, nalampasan niya 7 pesos. Broken na yan, hindi na yan yung pinaka-support natin. Next support natin sa kanya 6.18. So yan naman yung aabangan natin. Hopefully hindi na siya bumaba kasi medyo malakas din yan. Pwede siya mang-shake out kasi nandito sa oversold conditions naman. Actually in-expect ko for the last week babalik yung mga oversold pero hindi nangyari. Talagang takot po yung mga investors as of this time naman. So tanggalin ko to. Hanap tayo ng next na support level based dito sa kanyang trend channel. So nagbago yung yung settings natin. Clone ko to para makita natin. And then i-adjust ko siya dito. So halos sakto siya dito sa support. Kaya lang kasi yung candle hindi maganda. Baka hindi pa yan. Baka malamang dito yung pinaka-support level natin. Pero anyway, based dito sa technicals niya, since broken yung 7 pesos, ayan, pwede rin naman, ganyan din. I-adjust mo siya. Dati dito yata yung tinitignan natin, pero hindi rin nang materialize. So broken yung 7,
Parang support naman yung 6.98 pero kung sakaling ma-break, dito na ako titingin mga 6.2 peso level naman. And then hindi pa rin maganda kasi 6.18 yung drop ngayon nitong si dito CME Holdings naman natin. So ingat muna sa pagsalo guys kasi hindi natin alam akala mo ito na yung bottom, nag-drop pa, akala mo ito na kasi oversold na, hindi pa rin, nag-drop pa rin yung ating stock naman. So medyo kung hindi mo makontrol yung sarili mo na bumili, after na lang niya mag-recover, baka maipit ka po ng maipit dito sa ating mga stocks naman. Okay, so ganyan din si Apollo. So very bad news lahat. So wala tayong magawa guys. Yan po yung yan po yung decision ng ating market. So respect natin siya kasi kung hindi, mababaon at mababaon tayo dito sa mga hawak natin kung hindi natin gagawa ng mga risk management yung mahawak natin yung stock. So anyway, resistance natin yung 0.30 na support natin last time. Pwede kaya mag-draw ng pwede na ba? May lalabas ba dito sa Fibonacci? Parang wala yata itong si Apollo kasi na-break na niya yata yung 0.78. Wala na. So hindi na yan yung hindi na yan pinaka-valid na natin support level. So magbe-base ako sa price action. So na-break niya yung support, yan na yung resistance. Dito po yung next support level natin. Nandito na sa 0.1 naman. So hangga't siguro walang catalyst si Apollo natin, dito lang muna siya sa area na to, 0.1 papuntang 0.13. So oversold na rin. So anytime pwede na siguro mag-bounce to, kasi 16 na yung 16 na yung RSI. So grabe, talagang mas matindi pa nga nung compared po nung nung nag-drop yung buong market natin, yung galawan po ng ating mga stocks as of this time naman. So gaano kalaki yung green up niya? Tingnan natin. Meron siyang negative 12.4%. Ayan, sumasalo yung mga foreigners. Meron siyang net foreign buying 4.6 million. Si Call at BDO yung ating main buyer, and then si Call at saka si FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So bearish pa rin. So abang-abang na lang ulit tayo sa mga support levels naman natin. So PHA, nakita ko din to net foreign buying din itong si PHA, kaya nga lang not so good yung chart. Laki din ng drop. Negative 11.48%, 1.2 million lang yung foreign buyer. Call, FMS yung ating main buyer, and then si Call at saka si FMS din yung ating pinaka main seller. And then tignan mo, yung dinodrawing natin last time guys, broken na din. So hindi na yan. Hindi na yan yung ating pinaka support. Ibababa na natin siya around 0.87 na. Ito yata yung sinusukat-sukat ko kanina. Hinahanap ko yung natin Fibonacci levels natin sa mga stocks kanina. So based dito sa Fibonacci level niya, ang next support niya is dito pala, dito malapit sa baba. 0.93 yung pinaka-support level po natin dito kay PHA naman natin. So RSI, sobrang baba na rin. Nasa RSI 22 levels naman. So opportunity din sa mga sa konting bounce yung mga oversold. Kaya nga lang guys, ingat na lang muna during this time. So mahirap namang mag-assume na babalik na itong mga stocks kung hindi pa rin talaga nagre-recover yung sentiment ng ating market. So hindi na valid dito. So ibababa ko na siya. Baka ito na yung mas valid na support, which is pwedeng mag-coincide doon sa ating Fibonacci is 0.93 levels naman sa kanya dito sa area natin na ito naman. Okay? So next si BSC, drop din. So nag-drop din siya, and then yung RSI sobrang baba, RSI 15. Sino kaya maunang mag-bounce sa mga to? Grabe yung yung mga drop natin. 0.48 yung ating pinaka-support kasi if-fill the gap na niya pag nandiyan sa area na yan. Pwede din siyang mag-breakdown ng konti, and then saka natin makita kung kailan magre-rebound po yung kanyang price action. Pero ngayon, konting ingat din kasi nasa oversold pa tayo, wala pang mga green candles para mag-signal na pwede na pong mag-reverse po yung ating mga directions naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang loss, negative 10.17%. So not so good news para sa mga penny stocks natin. 621,000 ang ating net foreign buying. Call Abacus ang main buyer, and then PNB at saka Call yung ating pinaka main seller naman. So hindi ko na muna lalagyan na resistance kasi hindi pa natin alam yung bottom Baka hindi pa yun baka dito yung pinaka resistance 0.6, or depende sa galaw ng candle, pwede rin naman dito sa 0.68. Pero ngayon dito muna ako titingin, yung support muna yung abangan natin kasi hindi pa magre-recover yan in the short term
naman. Okay? So, yung pinaka-winner natin, itong si Atlas. Ayan. So, sa wakas nakakita tayo ng green candle. And then, makita mo is medyo malaki po yung volume. So, maraming lumabas na news dito kay, meron pang ano dito, article si, Mercado natin Mercado Barkada. Atlas Consolidated Mining, first half profit up. Laki 1,070% on higher metal prices naman. Ayan. So, kaya po umakyat itong si Atlas natin. At least, meron siyang good news naman. So, kaya nga lang, nag-resist siya. Meron siya resistance dito. Breakout niya, pero nag-resist. So, baka dyan lang muna yung galaw natin. And then, ang support natin is dito sa may gap. Yan yung pinaka-support natin. Hopefully, hindi niya ma-break. Pero kung medyo bullish siya bukas, itatry natin i-break yung 7.26 levels naman natin sa kanya. So, may volume guys kaya merong tendency na umakyat yung price action po nitong si Atlas naman natin. Ayan. So, good sentiment siya kasi maganda po yung kanyang earnings. So, earnings season na pala, no? So, makita din natin sino-sino yung mga kumikita ulit. Mapapansin mo naman yan, magkakaroon ulit ng volume yung kanilang mga price action naman. So, nag-gain siya. Taas din, no? 8.31%. Net foreign selling, minus 839,000. Call Abacus yung main buyer, and then si Call at FMS yung ating pinaka main seller. And then lastly, itong si Merrimart. So, ano ba sabi ni Miss April Tan dito kay Merrimart? Ano ba yung pinaka fair value natin? Sabi niya kasi yung huli kong napanood is parang mahal si Merrimart. Pero hindi ko alam kung ano yung pinaka fair value niya, hindi ko pa nare-review ulit. So, lagyan natin ng support dito na sa baba kasi broken na yung mga support sa taas. 3 pesos, yan na, 3. So, hopefully, ganyan lang yung galaw natin sa kanya bukas. Kasi 3.18. Then, nasa oversold na. RSI 18. So, very, very prone na po sa bounce ulit itong si Merrimart naman natin. So, kaya nga lang kasi, although tama, pwedeng mag-bounce. Ang tanong, hanggang saan yung iba-bounce niya. So, sulit ba yung pagpasok natin pag nasa oversold yung mga hawak natin? Gano'n naman kalaki yung i-rebound naman nila pag medyo bumalik yung good sentiment ng ating market. So, resistance 3.71. So, ganyan lang muna yung galaw natin sa kanya. Pwede rin, mag-drawing ka ng trend channel. Ito lang naman siya. And then, hanapin natin yung pinaka-support based sa kanyang price action. Kung ito yung susundan ko, medyo malalim pa. Ito pa yung sinasabi niya. Pero kung itaas ko siya ng konti, tingnan natin na. Kasi may support tayo dyan Pwede rin naman ganyan. Ayan. So, depende sa tumitingin guys. Kung medyo bullish ka o bearish, so, pwedeng magbago yung location ng mga support saka resistance. Pero, RSI 17. So, very good na yan para sa mga rebound naman. Hopefully, matuloy po yung rebound nitong si Merrimart naman natin. Okay? So, balik tayo sa ating PSE index. So, not so good po yung overall market condition. Pero wag ka masyadong sobrang pessimistic. Cautious. Tama, cautious. Be cautious dito sa market kasi hindi pa natin kita yung bottom. Pero nagbukas na ulit siya ng opportunity kasi yung mga mahal na blue chips natin last time, mura na po yung kanilang mga prices. Or yung mga ibang stocks natin, sobrang bagsak na, nasa oversold na. So, wait na lang po tayo ng reversal signs dito po sa ating market naman. Okay? So, bad pa rin po kasi yung overall sentiment naman natin. So, yun lang muna yung ating review. So, pahinga tayo or mag-reflect tayo dito sa mga hawak natin na stocks para alam po natin yung gagawin natin. Mag-bounce siya, ano yung gagawin mo? Magti-trim ka ba? Or pag bumagsak pa rin, ano ulit yung gagawin mo sa kanya para makareact ka during the trading hours naman natin. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat ulit. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Cryptocurrency. Baka mag-vlog na tayo. Medyo maganda sa cryptocurrency. Yung ating Facebook account, Facebook page, Patreon is August 2 po yung ating opening. And then, yung ating Bodega Peak na website. So, bisitahin mo na lang guys. So, nagkikreate tayo ng bagong website para sa mga kasama natin na traders. So, meron tayong mga investing guides. Yung mga mag-aaral ulit tayo ng mga indicators kung gusto mo. Meron po din tayo. So, yung mga hindi mahilig sa panonood ng matagal is pwede rin naman kayong magbasa. Kaya naglagay tayo ng website naman sa kanya. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita pa ulit tayo bukas.